Dahil sa takot na tumanda ang kanyang bata at magandang asawa, tinahi ng lalaki ang kanyang ulo sa kanyang sariling balikat. Sa sandaling ito, ang mukha ng batang babae ay nabaluktot dahil ang isa sa mga ulo ay ang kanyang matagal nang nawawalang mga ina. Ang pangalan ng batang babae ay Asano at ang kanyang ama ay isang kahangahangang eskrimador. Ngunit 2 taon na ang nakalilipas, ang tahanan ni Asano ay biglang sinalakay ng isang grupo ng mga eskrimador. Tinawag nila ang kanilang sarili na Eteria School of Swordsmanship. Pinatay nila ang kanyang ama at ang isa sa kanila ay lumabag sa kanyang ina. Kasunod nito, inagaw nila ang kanyang ina, si Asano. Ang pagiging bata at walang kapangyarihan ay walang kakayahang lumaban. Upang mailigtas ang kanyang ina, araw-araw siyang nagsanay sa espada ng walang humpay. Ngunit hanggang sa isang araw nang nagbibigay galang si Asano sa puntod ng kanyang ama ay nakatagpo siya ng isang matandang babae. Nang marinig ang sitwasyon ni Asano, nag-propose ang matandang babae sa kanya. Hiniling niya sa kanya na maghanap ng lalaking nagngangalang Manji para tulungan siyang maghiganti. Si Manji ay kinilalang pinakamalakas na assassin sa mundo. Ayon sa alamat, nag-iisang pinatay ni Manji ang daan-daang mga eskrimador na dumating upang tugisin siya noong nakalipas na panahon. Gayunpaman, sa paggawa nito, naging sanhi siya ng pagkamatay ng kanyang sariling nakababatang kapatid na babae. Bilang isang paraan ng pagtubos, nangako si Manji na papatayin ang 1,000 na makasalanan. Matapos ang patuloy na paghahanap sa loob ng 2.5 buwan, sa wakas ay natagpuan ni Asano ang lalaking ito na kilala bilang pinakamalakas. Ngunit nang ipahayag ni Asano ang kanyang kahilingan kay Manji, tinanong niya kung handa ba itong talikuran ang lahat para sa paghihiganti. Ipinahayag ni Asano ang kanyang pagpayag na nag-aalok ng kanyang katawan bilang isang presyo. Pagkasabi nito ay sinimulan niyang tanggalin ang kanyang sando. Nawalan ng masabi si Asano dahil sa sampal ni Manji, at habang pinagmamasdan niya ang ekspresyon nito, iniisip niya ang yumaon niyang kapatid. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang dalawa sa kanilang landas ng paghihiganti. Ang una nilang target ay si Subato, isang eskrimador mula sa paaralang Iturias na madalas na nanghaharas kay Asano. Humingi si Manji ng tunggalian sa kanya, gayunpaman si Subato ay tila interesado lamang kay Asano. Galit na galit, sinumpa siya ni Manji, ngunit sa isang strike lang, walang kahirap-hirap na pinatay ni Subato si Manji. Hindi makapaniwala si Asano dahil ang sinasabing pinakamalakas na eskrimador sa mundo ay madaling natalo. Sa paglapit ni Subato sa kanya, walang ibang pagpipilian si Asano kundi ipaglaban ang kanyang buhay. Agad na napunit ng kanyang panghagis na kutsilyo ang balabal ni Subato, at doon sa balikat ng halimaw na lalaking iyon ay may 2 karagdagang ulo. Sa kaliwa ay ang kanyang magandang asawa at sa kanan ay ang ina ni Asano, at sa sandaling iyon ganap na nasira si Asano. Kinuha niya ang isang punyal na nagbabalak na wakasan ang kanyang miserableng buhay, ngunit sa sandaling iyon isang flash ng talim ang tumama. Hindi ito nakatutok kay Asano kundi kay Subato, at hindi niya inaasahan na buhay pa si Manji. Matapos patayin si Subato, nanumbalik ang katinoan ni Asano. Ang sikreto ni Manji sa pagbabalik sa buhay ay ang pagkakaroon niya ng isang walang kamatayang surot ng dugong engkanto sa loob niya. Sa muling pagkakabit ng kanyang mga naputol na paa, mabilis na maghihilom ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, sa pamamagitan ng labanang ito, napagtanto din ni Manji ang nakakatakot na kapangyarihan ng paaralan ng Atoria. Upang madagdagan ang kanilang lakas, pinangunahan ni Asano si Manji sa kanyang tiyuhin, si Suri. Kahit na si Suri ay mukhang isang pintor, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay isang espiya para sa Shogunate at katangi-tangi ang kanyang swordsmanship. Ngunit nang harapin ang kahilingan ni Asano, hindi pumayag si Suri. Si Manji na galit ay piniling umalis kaagad, at si Asano na hinikayat ni Suri ay nagpasya na manatili sa gabi. Hindi niya alam may makakasalubong siyang assassin pagkagising, at agad na sinipa ni Asano ang assassin at naghanda na tumakas. Ngunit ang kanyang damit ay nakasabit sa dingding ng sibat ng assassin. Lumapit ang lalaki na puno ng excitement, at maya-maya lang ay bigla siyang hinawakan ng malaking kamay at itinapon palabas ng bintana. Si Manji na nagmamadaling dumating, ngunit si Asano ay sumigaw ng alarma. Sa likod ng Manji, isang malaking grupo ng mga assassin ang lumalapit. Maliwanag sila ay mga alagad ng paaralan ng Atoria. Gayunpaman, walang naramdamang pressure si Manji sa napakaraming swordsman. Samantala, nasa loob si Suri, at sa pagmumuni-muni ng artistikong inspirasyon, ang kaguluhan sa labas ay nakakairite sa kanya dahil hindi niya mahanap ang tamang mga kulay para sa kanyang pagpipinta. Ngunit pagkatapos, ang dugo ng mga mandirigma ay tumalsik sa kanyang canvas. Sa wakas ay natagpuan na ni Suri ang kulay na matagal na niyang hinahanap-hanap.
Bago pa man niya mailigpit ang painting ay tinapakan ito ng isang kalbong lalaki na nabasag ang kanyang nilikha. Sa sandaling iyon si Manji ay nakulong ng mga nakatagong armas at itinoon ng kalbong lalaki ang kanyang atensyon kay Asano. Sa kritikal na sandali tinusok ni Suri ang leeg ng kalbo gamit ang isang tulak ng espada. Bagamat hindi matulungan si Asano sa pagkamit ng kanyang paghihiganti binigyan sila ni Suri ng 30 gintong barya sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbebenta ng mga bangkay bilang mga pigment. Higit pa rito binalak ni Asano na ibenta ang mga armas ng mga asasin upang gawing bangko. Ngunit sa hindi sinasadya natisod niya ang isang espada sa tindahan ng armas. Ang espada ay ang dating sandata ng kanyang ama na ngayon ay hawak ni Magotso isang estremador ng paaralan ng Atoria. Bagamat ninanais ni Asano na mabawi ang mahalagang espada na natili siyang kalmado dahil kung tutuusin isa lang itong espada. Ang prioridad niya ngayon ay ang mahanap si Koji Hisa ang pinuno ng paaralan ng Atoria at ibigay ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman nang makita ni Manji ang malungkot na ekspresyon ni Asano nagpasya siyang tulungan itong kunin ang espada. Nagkita sila sa isang kagubatan ng mga puno at sinimulan ni Magotso ang pag-atake ngunit walang kahirap-hirap na napigilan ni Manji ang kanyang mga atake. Gayunpaman nakipaglaban si Magotso sa isang kasuklam-suklam na paraan. Sinasamantala ang lupain palagi niyang pinipili ang mga pinakamahusay na sandali para ilunsad ang kanyang mga pag-atake. Pareho silang humanga sa husay ng isa't isa at nagpalitan pa ng pangalan. Ngunit sa katotohanan natapos na ang labanan dahil tiyak na matatalo si Manji. Sa ilalim ng tusong panghihikayat ni Magotso hinikayat niya si Manji sa isang latian na lugar. Agad na sinaksak ni Magotso si Manji gamit ang magkabilang espada sa dibdib ngunit ang hindi alam ni Magotso ay may hindi namamatay na katawan si Manji. Inilabas ni Manji ang lahat ng kanyang lakas at nagawang gumapang pabalik itinutok ang kanyang espada kay Magotso. Bagamat hindi nakamamatay ang welga hindi nito nagawang ipagpatuloy ni Magotso ang laban. Kaya inihagis niya ang espada ng ama ni Asano kay Manji at nakipagkasundo sa kanya. Kung pareho silang nakaligtas sasabak sila sa isa pang tunggalian ng buhay at kamatayan. Kinaumagahan nagising si Asano at natuklasan ang mahalagang espada. Bagamat nagpanggap si Manji na hindi alam maaaring sabihin ng sino man na nakuha niya ito para sa kanya. Sa mga araw nilang magkasama itinuring na ni Asano si Manji bilang kanyang kapatid. Gayon din nakita ni Manji si Asano bilang kanyang kapatid. Sa kabila ng pagiging patutot nagtataglay siya ng pambihirang kakayahan sa espada. Kapag kaharap ang kanyang minamahal nangingilid ang mga luha habang marubdob niyang hinahalikan ito ngunit nang makatagpo siya ng isang tulisan sa kalye siya ay naging isang nakakatakot na demonyo. Ang pangalan ng babaeng ito ay Maki at bagamat kakilakilabot ang kanyang kakayahan sa espada ang kanyang buhay ay naging malungkot. Minsan upang iligtas ang isang batang lalaki inihayag ni Maki ang kanyang pagkakakilanlan at pinatay ang isang gutom na lobo. Gayunpaman sa kanyang pagkadismaya ang lolo ng bata ay hindi lamang nabigong magpakita ng pasasalamat kundi nawalan din siya ng malay. Iniwan niya itong nakatali sa isang puno na napapalibutan ng isang grupo ng mga lobo. Pagkaraan ng 7 mahabang araw nang sa wakas ay dumalaw ang bata na tagpuan niya ang mga bangkay ng libu-libong nagugutom na lobo. Si Maki na muntik nang nakatakas sa kamatayan ay naging courtesan sa isang bahay aliwan para mabuhay ang sarili. Gayunpaman sa loob ng ilang maikling taon isang lalaki ang gumugol ng malaking halaga ng pera upang tubusin siya mula sa buhay na iyon. Gayunpaman ang mga intensyon ng lalaking ito ay hindi hinimok ng tunay na pag-ibig ngunit sa halip ay isang pagnanais na pagsamantalahan ang kanyang pambihirang kasanayan sa espada para sa mga layunin ng pagpatay. Dahil dito naging assassin si Maki at ang una niyang target ay walang iba kundi si Manji na kilala bilang 100-man Slayer ng masa. Sa sandaling ito malinaw na hindi napagtanto ni Manji kung gaano nakakatakot si Maki. Nakasuot siya ng puting balabal at lumapit kay Manji bilang isang patutot. Gayunpaman bago pa man makahampas si Maki may naramdaman si Manji na mali. Ang isang patutot ay hindi kailanman magdadala ng punyal sa kanyang katauhan. Napagtanto ang panganib mabilis na idiniin ni Manji ang kanyang talim sa kanyang lalamunan. Sa pagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang amo walang choice si Maki kundi ibunyag ang lahat. Hindi niya alam ang pangalan ng tao tanging ito ay isang samurai na nagbayad sa kanya ng 20 gintong barya. Matapos marinig ang kanyang mga salita tumalikod si Manji at naglakad palayo. Dahil nabigo ang sorpresang pag-atake walang pagpipilian si Maki kundi ang direktang makipagkomprontasyon gamit ang kanyang napakalakas na espada upang matukoy ang kalalabasan.
Bumagsak si Maki sa lupa matapos matamaan ang isang tabla na gawa sa kahoy ngunit ang kanyang backhanded sword ay nakaharang pa rin ni Manji pagkatapos ay sinipa ni Manji si Maki sa lupa. Natalo si Maki sa labanan ngunit hindi siya pinatay ni Manji, tinuyalang niya si Itorio dahil sa hindi pagkakaroon ng isang mahusay na manlalaban. Hindi niya alam na si Maki ay hindi ganap na nakatuon. Ang kanyang pagkatalo ay hindi dahil sa kanyang mababang kahusayan sa espada kumpara kay Manji. Nag-aalangin siya sa pagitan ng pagbabalik sa brothel bilang isang patutot o pagiging isang eskrimador na may dugo sa kanyang mga kamay. Sa wakas sa araw na ito natagpuan ni Maki ang sagot na hinahanap niya at nahulog siya sa kanyang amo ngunit para makasama siya kailangan niyang patayin si Manji. Mula sa sandaling iyon nagpasya si Maki na humarap sa mga hamak na nang-aasar sa kanya. Pinutol niya ang kanyang mahabang buhok at ganap na nag-transform sa isang nakakatakot na mamamatay tao. Makalipas ang isang araw natagpuan muli ni Maki si Manji at kitang-kita ni Manji ang kanyang pagbabago hindi lang sa kanyang buhok kundi sa kanyang mga mata, ang titig na kakaiba sa isang eskrimador. Ang kasalukuyang Maki ay madaling maiwan si Manji na humihingal sa isang bahagyang paggalaw lamang at ang isang pagkakamaling ito si Manji ay naipit ng isang tabla at pagtayo niya ay nawala na si Maki. Maingat na hinanap ni Manji ang kanyang target ngunit hinihintay siya ni Maki. Hinampis niya at tinusok ang kanyang espada sa katawan ni Manji. Si Manji gamit ang lahat ng kanyang lakas ay sinipa si Maki at nang makarating si Maki sa pintuan mabilis itong binuksan ni Manji para ilunsad ang kanyang sorpresang pag-atake ngunit walang tao doon. Gayunpaman si Maki ay nagtatago sa itaas niya at sa isang strike pinutol niya ang isang braso ni Manji at pagkatapos ibinaon niya siya sa dingding gamit ang kanyang espada. Sa wakas natapos din ang labanang ito at natalo si Manji at tuluyan ang natalo. Ngayon ang gusto lang ni Manji ay patayin siya ni Maki. Dahil sa desperadong pakiusap ni Manji kinuha ni Maki ang kanyang espada at nakipagpunyagi sa kanyang huling buhay o kamatayan. Ngunit biglang sumugod si Asano kahit alam niyang hindi siya mananalo, itinaas niya ang kanyang espada para protektahan si Manji. Nakilala ni Maki ang dalaga at siya ang naghihiganti sa kanyang amo. Kahit na hindi alam ni Maki ang mga detalye, alam niya ang isang bagay. Ang landas ng paghihiganti ni Asano ay tiyak na kumikitil ng maraming buhay. Tinanong ni Maki kung sulit ito at mariing sumagot si Asano na gagawin niya ang lahat gaano man karumi para sa paghihiganti at ang mga taong iyon ay nararapat na mamatay dahil sila ay mga demonyo. Matapos marinig ang mga salitang iyon tila nakahanap na ng sariling landas si Maki. Sa halip na patayin si Manji sinabihan niya itong protektahan si Asano. Matapos magpaalam sa kanyang mga kakilala mula sa brothel pinili ni Maki na lubusang umalis sa lugar na ito. Noong araw na iyon ay nakilala ni Manji ang kanyang panghabang buhay na kaaway si Aiko ng Itorio. Kung nagkataon magkatabi silang nakaupo sa isang iglap naramdaman ni Manji ang isang malakas na layunin ng pagpatay sa isang kisap mata. Parehong sinama ni Manji at Aiko ang mahahalagang puntos ng isa't isa. Gayunpaman ito ay isang gasgas lamang para kay Manji na hindi nagdulot ng tunay na pinsala. Hindi niya inaasahan na babangon din ang nahulog na si Aiko dahil siya rin ay nagtataglay ng immortalidad. Binibigkas ni Aiko ang mga salitang wala sa mundong ito ang tunay na hindi masisira at pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Sa sandaling iyon hindi maintindihan ni Manji ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Aiko ngunit sa gabing iyon ay naranasan niya ang tunay na lawak ng kanyang paghihirap. Nagsimulang mapunit ang katawan ni Manji na para bang lalabas na ang mga kulisap dahil nilagyan pala ni Aiko ng lason ang kanyang espada na isang lason na pumapatay ng mga surot sa dugo. Nasaksihan ng kanyang paghihirap mabilis na nakuha ni Asano ang lihim na gamot na ipinasa sa kanyang pamilya. Hindi niya alam kung mabisa o hindi ang gamot kaya't maaari na lamang niyang ipainom muna ito at pagkatapos ay tingnan. Matapos maibigay ang gamot nagmadaling lumabas si Asano upang maghanap ng doktor ngunit hindi ito nagtagumpay at sa halip nahuli siya ni Aiko. Tinuloy niya ang paghiwa ng dila nito gamit ang kutsilyo kasunod ang paglaslas sa sariling palad. Pinilit niya itong inumin ang kanyang dugo dahil ang pagsasanib ng kanilang mga sariwang sugat ay may potensyal na magpadala ng blood fairy bug sa loob ng katawan ni Aiko kay Asano. Si Aiko ay nag-iisa sa loob ng 200 taon at naghanap ng makakasama sa kawalang hanggan. Bukod dito ang kakayahang ito ay lubos na makakatulong kay Asano sa kanyang paghihiganti kaya naniwala si Asano sa kanyang mga salita at sa isang iglap isang lumilipad na punyal ang dumiretso sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa pintuan ay si Manji at kung hindi siya nakialam sa oras na lason na sana si Asano sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ni Aika.
Ang kaligtasan ni Manji ay naiugnay sa pagiging epektibo ng tableta ni Asano at kaya silang dalawa ay nagsimula sa isang brutal na marahas na labanan. Bagamat pareho silang sinaksak sa dibdib ngunit hindi sapat ang mga sugat na ito para patayin sila. Ang tunay na sagupaan ng mga talim ay kasisimula pa lamang ngunit pagkatapos lamang ng 2 round si Manji ay nasa lupa. Gayunpaman nang malapit na siyang patayin buong tapang na humakbang si Asano. Bagamat matagumpay na naharang ni Aiko ang lumilipad na kutsilyo si Manji ay nawala sa paningin sa lupa at bigla siyang bumaba mula sa itaas. Sa labanang ito natalo si Aiko at gaya ng napagkasundoan ipinahayag niya kay Asano si Keiji Hisa ang pinuno ng lokasyon ni Vittoria. Sa kalahating buwan si Keiji Hisa ay pupunta sa isang lugar na tinatawag na Koga. Nauna nang dumating sina Asano at Manji sa Koga upang mag-ambush ngunit hindi niya inaasahan na kasalubong niya ang eskrimidor na minsan ang nagpahiya sa kanyang ina. Gayunpaman si Asano ay napakatalino para mapalapit sa kanya pinuntirya muna niya ang anak ni Araiya. Nang binubuli ang bata humakbang si Asano at ginamit ang pagkakakilanlan ng isang nakatatandang kapatid na babae para magkaroon ng koneksyon sa kanya. Ngunit hindi niya alam ang lalaking ito ay lubhang kasuklam-suklam at hindi lang niya ininsulto si Asano ginawa rin niya itong parang sapatos. Sa sandaling iyon hindi lumaban si Asano dahil napakaraming masasamang tao sa mundong ito at maaari lamang niyang piliin na magtiis pagkatapos makuha ang tiwala ng bata. Matagumpay na nakilala ni Asano ang kanyang ama na walang iba kundi si Araiya ang kilalang eskrimidor na nagpaiya sa kanyang ina ngunit sa sandaling ito ayaw siyang patayin ni Asano. Alam niya na kung papatayin niya si Araiya para sa paghihiganti ang kanyang anak ay mabubulag ng puot tulad niya kaya naman humingi ng tawad si Asano sa kanya. Ngunit biglang naglunsad ng pag-atake si Araiya at pinasuko si Asano. Si Araiya na hindi gustong malaman ng kanyang anak na siya ay isang eskrimidor ay nilayo na patayin si Asano ng lubusan ngunit hindi pinapayagan ni Manji ang ganoong bagay. Matapos ang isang matinding labanan muling natomba si Manji at nakatanggap pa ng malalim na sugat sa kanyang dibdib. Sa isang kritikal na sandali itinulak ni Asano si Araiya palayo at bumili ng ilang oras at nabawi ni Manji ang kanyang anyo sa sandaling iyon. Hindi inaasahan ni Araiya na nagtago ng sandata si Manji sa balkonahe. Ngayon na sugatan ng husto si Araiya ay humiling kay Manji na patayin siya. Bagamat sinubukan siyang pigilan ni Asano pilit na nilapitan ni Manji at sinaksak siya ng espada na nagtapos sa kanyang buhay at ang eksenang ito ay nasaksihan ng anak ni Araiya. Sarcastic na sinabi ni Manji sa bata na kung hindi dahil sa patuloy na pakikialam ni Asano matagal na niyang pinatay ang kanyang ama. Sa galit sinugod ng bata si Manji na may dalang sandata pero hindi umiwas si Manji at sa huli namatay siya sa kamay ng bata. Makalipas ang ilang araw nagtayo ang bata ng lapida para sa kanyang ama at binalak na umalis sa lugar na ito. Dahil sa pag-uwi niya para kunin ang bangkay ng kanyang ama ay wala na ang bangkay ng lalaki. Dapat ay buhay pa siya mula ngayon ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay mayroon lamang isang layunin at iyon ay ang makabawi sa kanya.